Good morning, kapatid! Mayong aga sa mga kapatid po nating Ilonggo dyan sa Iloilo at ilang parte ng Negros. Martes po, November 18. Kapit lang at ihahatid pa rin po namin sa inyo ang ilan sa trending topics natin online. Heto na nga po ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? 5:30 this Tuesday. Ito po, mainit-init pa. The Audacity. Nanahimik ka na lang sana. Ilan lang yan sa sunod-sunod na post ng aktres na si Ellen Adarna sa kanyang social media account kahapon. Kasabay po nito ang screenshots ng umano'y pakikipag-ugnayan ng kanyang asawang si Derek Ramsey sa ibang babae. Hindi pinangalanan ng aktres sa babae pero sinabing simula pa lang ito ng paglalabas niya ng mga resibo. Ang iba pa pong detalye, abangan sa Frontline sa umaga, mamaya-maya. Usap-usapan online to, nakikita ko lang lumalabas sa feed ko, tapos yun nga, lumalabas din sa Twitter, X na pala ngayon. So, different, So, mamaya po, abangan nyo sa balita dahil, naalala ko, binalita na natin, umuugong na hiwalay na si Derek Ramsey. Nakita nyo kasi makita sa kaya natatawa kayo. Sabi niya sa feed niya lumalabas. Sa feed ko hindi lumalabas. Sa akin lumalabas sa news kasi yun. Lumalabas sa news. Ito-check ko kay Bok Ed kung lumalabas sa algorithm niya. Lumalabas sa Parang walang mga lumabas sa Marites. algorithm ko nun eh. Hindi ako rin, wala. Ba't yung mga kaibigan ko nire-repose you? Hindi, pero anyway, Hindi, anong take mo rumor kasi yun. ikaw ang lalaki? Wala akong take dyan dahil balita yan. Ayoko mag-take dyan. Mama, ikaw na lang kasi yung kapatid ko parang... Mahirap pag may resibo eh. Bakit alam ko sa boses mo naman? Bakit Di ko parang nga alam. meron Oo nga, lakas mo ng boses mo. Alam mo ba? Cheers, pare! Parang lakas mo sa Hindi, kasi... Kasi Hindi, diba, I remember, nung inanong latest natin yan, ang sinabi ko, I think, syempre, naalala ko yung sinabi ko na parang, kung meron pa silang inaayos, hayaan lang muna natin sila. So, hindi ko alam kung connected ba ito nung time na yon or ngayon. Pero sabi mo nga, Kasi dun sa mga nakita ko sa feed ko, di ba nag-first birthday yung anak nila? Parang hindi yata nagpakita si Derek. Tapos, pero inimbita. alam niya yun, Pero inimbita. Sinabi niya. inimbita. Pero hindi daw nagpakita si Derek. Tapos ngayon, dun sa bahay, nakita ko talaga lumalabas yan. Dun sa bahay ni Derek, dun sila ngayon nagsistay hanggat maka-move out sila Ellen dun sa pinapagawa niyang bahay. Okay. Alam mo naman sa akin, pagka-dinosaur, ang una ko napansin doon, more than the substance, yung form. Sabi ko, ang cute yung nag-iiba yung mukha niya. Ano ba yun? Mama, filter yun. Ano ba yun? Pero siya yun. Siya yun. Filter, Hindi rin filter. yun AI. Sana yung nagsasalita. Mama, hindi rin yun AI. Filter Okay, filter talaga. pero yun. boses niya yun. Siya lahat yun. Parang pwede mong piliin yun, mama eh. Parang pipili ka kung yun nga, gusto mo maging pusa, gusto mo ma-distort yung face mo, meron yung parang may mga luha. Pero siya lahat yun, ha? Siya lahat yun. Promise? Kaya Saan lang, nakita natin? siya yun. Kaya lang kako, parang hindi natin malalaman kung sino yung girl. Kasi sabi daw nung lawyer, wag daw pwede. pangalanan. Paano kung ibang party ang magpangalan doon? Paano kung... Eh di, Ayun na. baka makasuhan yung ibang party na yun. Pero sinabi niya na this is actually I think kaya niya klinaro na itong babaeng to parang she's always been there. Yun ang sabi niya. Side chick daw to, hindi daw to ex. Hindi daw to sa mga naging ex mama, ni Derek. kasi sabi niya kawawa naman daw yung mga ex ni Derek kung mapag-isipan pang sila yon. So, kung yung mga ex, hindi mo naisipin na sila yun. Sila yun. Iba daw. Kaya itong side chick. Pero ano naman ako. Ang ibig sabihin ng side, kailangan nyo lang educate. Ang ibig sabihin ng side chick, kasalukuyan. Kulak Ay, ka hindi ko alam. Parang nandyan lang siya. Parang iba siya. Friends daw Anong sila. ibig sabihin ng side chick? Hindi ko din alam. Hindi ko alam yun. Doon ko nga lang nakarinig yun. So, Dalawang beses ko na nga narinig. Last week narinig ko rin yung side chick. Iba yung storya, di ba? Pero basta ang importante dyan yung boses ni Andre. Either naging falsetto or lumakas para sa anong latest na to. Siguro para sure na lang na okay ka pa mamaya, ituloy na natin. Tuloy na natin. Good morning po. Ito pa ang isang top story sa online world, mga kapatid. Happy and blessed. Yan po ang masayang ibinida ng aktres na si AJ Raval matapos i-post sa kanyang social account ang ilan sa kanilang bonding moments ng partner na si Alger Abrenica. Kasama po ang kanilang mga anak. Anya, first family outing nila ito at naging mas meaningful ito dahil kasama rin nila ang mga anak ni Alger sa dating asawa na si Kylie Padilla.
November 12 po nang aminin o inamin ni AJ sa isang panayam na may 5 na siyang anak. Ang 2 po ay mula sa dati niyang non-showbiz partner at isa rito ay pumanaw na. Ang 3 naman ay mula sa kasalukuyan niyang partner na si Alger. Oh, yan na yung sabi naman nila pag daw parating si Alger nakikita mo sa feed mo. Ang tawag daw doon, Algerid. Rhythm. Sabi nila yun. Sabi nila yun. Ayun na. Galing mo talaga, Monty. Pero hindi, ang galing mo. Dahil tama-tama yung perfect pitch ka ba? Oo, mama. Eksakto. Oo. Hindi, pero eto, lumalabas din sa feed ko to. Nung lumabas nga kay Tito Boy, si AJ Rabal, doon siya nagpa-interview at nilabas niya nga yun. Yung... Parang, for me naman, parang it comes with a big sigh of relief, no? Kasi it comes with freedom, sense of Totoo yun. freedom for all of them, na finally, no more hiding. Di ba yung ganon? Kasi, hindi, totoo yan na. Ang hirap makatulog sa gabi pag alam mong meron kang kinikim-kim eh. Ngayon, di ba, yung family outing nila comes with 2 forms eh. Family trip, di ba, nag-church service ata sila. And number 2, coming out as a family. So, ang maganda dyan, yung once complicated situation nila before, ang nagpapakita no na posible naman palang maging maayos at the end of the day. At binanggit Diba? ni AJ Rabal yun, Jella, sabi niya na para sa mga bata na dati kasi kailangan magtago, kailangan itago, kailangan, di ba? So ngayon, pwede na lang ilabas out in the open. Klarurin ko lang na may mga tao, they find freedom in liberating themselves and saying kung ano yung truth nila. But also, some people actually wanna keep it to themselves. Keep it to themselves, yeah. Ang pinaka-ano ko para dito ay kung ito ang nakapagpalaya sa kanilang pakiramdam, good for them. I am so happy for them. Basta ang importante, lagi natin iisipin that these kids, kahit anong maging sitwasyon ng ating mga magulang, napaka-importante isipin natin ang welfare ng ating mga anak. Correct. Yan lang naman. Kasi wala naman silang kamuwang-muwang. Hindi Correct. nila alam kung anong itinago, pinag-awaya. Walang kaalam-alam ang mga bata. 2020, ano na? 2025 na, mama. 2025. Good morning! Pero sabihin ko lang na we can make blended families work. Angela, you can make it work. Diba, ako naman for the longest time talagang blended family kami. I mean, personally, ako yung sa mga siblings ko before. Tapos ngayon, yung sa anak din ni Diego, talagang, alam mo, it's not perfect, no? Kahit sino naman, bigyan mo ako ng pamilyang perfecto, diba? Pero magandang memories naman, yung maaalala na. Oo naman. And family is everything. Yeah, So kahit anong form pa yan, we welcome all families. Correct. Ito, isa pa pong usap-usapan online. Happy Transgender Awareness Week! Matapos nga po ang kanyang breast removal surgery noong Setyembre, ibinahagi ng transgender man na si Nick Chen ang isang topless photo sa kanyang social media account. Si Nick po ay anak ni Lea Salonga. Ayon kay Nick, matagumpay ang ginawang operasyon sa kanya na tinatawag na FTM chest reconstruction surgery. Hindi man daw naging madali ang healing process, it was worth it naman daw. Nagpasalamat din siya sa mga magulang at lahat ng sumuporta sa kanya. Isinabay niya ang pagpo-post sa paggunita ng Transgender Awareness Week mula November 13 hanggang November 19. Transgender Awareness Week, ito ba? Oo, yung pala yun. Kagaya nung sinabi ko November kanina, 13. Mama, di ba? Anything na makakapagpalaya Laya sa sa'yo. iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong pakiramdam, go for it. Props talaga to Nick's parents. Yeah. Yun talaga ang, yun sa akin yun talaga ang pinakamahalaga. Kasi doon manggagaling yung lakas ng loob ng isang tao na talagang maging totoo sa sarili niya. Kasi, syempre, doon mo itetesting yun eh. Kung hindi, kung desidido ka nang gagawin mo, di ba? To a degree, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng iba. Pero sa totoo lang, may epekto pa rin yung pagtanggap ng pamilya mo. At yun talaga, doon ako talaga hanga sa pamilya ni Nick Chen. Apakahusay. At saka, ang gandang tignan, Mama, no, na ngayon sa panahon na ito, may respeto na tayo sa mga desisyon ng isa't isa. No? And ako parang, more importantly, for youth like Nick, no, it's so important for them to know and to be
secured enough na yun nga bukod sa pamilya, Mama, it is peace within themselves. Yeah. Na ito yung nakakapagbigay ng peace sa akin, ng happiness sa akin. I will choose for myself. Kasi maraming mga kabataan ngayon, kahit may suporta sila ng kanilang pamilya, ng mga tao around them, nahihirapan pa rin sila because within them, they try to find that peace, no? So, ang ganda, it's a combination of self-awareness, peace within themselves, and also the support of the family. Yeah, and I think ito na yung isang statement niya, okay, tapos na yun, let's get it out of the way now, let's go on with everything else I have to offer to the world. Go, Nick, diba? Si Nick is an artist. Yes. Diba? Yung nag-theater din siya. Marami siya yung offer pa, so dun tayo. Cute na Everything that bata. Nick can do. Totoo. Parang ano siya, ano pa dito, acceptance and visibility. Yeah. Diba? Kasi it comes with ano din, yung mental health awareness. Yes, definitely. Diba? Pag hindi maayos yung sarili mo, if you don't show it properly sa mga tao na parang, ibig sabihin mo, hindi ka na-accept as who you are, eh, naapektuhan din yung mental state mo dyan. So, ayan. Congratulations. Alright. Congratulations. Mabuhay. You do you. Eto! Gusto ko yan. Oo, ang ganda yung You do you. Magandang t-shirt yan. Okay. Pahabol sa ginanap na 38 Awit Awards powered by Vibe, ang awit awardee na si Dionella may panawagan. Akala kong tayong mga manlilikha ay isa sa may pinakamalakas na boses sa mga panahong ito. And I'm encouraging everyone to use that loud voice against sa corruption na nangyayari sa bansa natin ngayon. Yeah. And corruption thrives in fear and silence, and fear ends now. Mabuhay ang OPM, everyone. Mensahe yan ni Dionella matapos niyang tanggapin ang kanyang Awit Award for Best R&B Recording para sa awitin niyang Sining kasama si JR. Pinalakpakan naman niya ng audience na pareho ring naniniwala na kailangan ngang makisama sa pakikibaka kontra korupsyon ang mga artista tulad ni Dionella. Hanggang online, naging usap-usapan din yan. Ang buong pahayag ni Dionella i-upload sa social media platforms ng Vibe. Ikanta mo pa lahat, kahit ano sa... Oh, di ba? Yan, Lakas mo, Dionella. yan ang power talaga ng artist, sabi nga ni Dionella. Kasi makikinig at makikinig ang tao kung ganun kakagaling. So for better or worse, for all of the artists, kids really listen to what you have to say. So take heart and take responsibility. And for Dionella to choose to say these words on a platform like the 38 Awit Awards, powered by Vibe, of course, is a big thing, Mama, because lahat ng mga OPM fans nakatutok nitong panahon na ito, nung gabi na ito, and it felt very empowering for all of us to hear a young, artist, kasi bata pa naman si Dionella, pa di ba? Dionella. And a lot of us love him. Yeah. So parang pag narinig mo siya, o nga no, teka, sandali parang may nakakalimutan na naman ako. Ang Pilipino kasi madaling makakalimot and so forgiving to a fault. So for our artists to really be standing up, setting their foot on the ground and saying, okay, we are with you, Yes. malaking bagay ito. And the way he ended his speech also, sabi niya, di ba, corruption thrives in fear. Sabi niya, bumangon tayo at tinuldo ka niya na mabuhay ang OPM. So, sabi ko nga, galing itong batang to. Hindi lang magaling sa music, magaling din, Magaling nag-iisip pa. yung bata, he's aware. And he knows, yung sabi mo yung to have that platform. And lagi ko binabalikan, pag may mga nakikita ko mga ganitong mga bata na who speak up and use the power that they have for a good cause and for good reason. Yung sinabi ni Spider-Man dati, di ba? Sabi ng tito niya, with great power comes great responsibility. And he's using his platform in a way that he knows na he can inspire the youth na Sabi sumunod niya, sa fear ends now. Yun pala, fear ends now. Yun. What a better way, di ba, to express yourself through music. Nakakaingit talaga yung mga taong gagaling mag-express through music. Oo, Mike, don't worry, na-express ka talaga. Through your intellect sa pagbabalita, ang husay-husay Don't you sa worry. pag-enjoy. You do you! You do you! And you stay where you are, okay? Hindi naman okay, you stay there. Dito lang ako. You stay there, and Andito you lang stay ako. where Where you are! And the microphone is turned off when you're about to speak. I get the message. At Saka, Dionella pala yun. Oo. Kala ko kasi, Janella. 5:44 po ngayon, Martes. Matapos ang ilang trending update na yan, ito na po ang ilang pampabuhay na mano namin sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga. Mainit-init pa, Senator Amy Marcos
nilaglag ang kapatid na si PBBM. PBBM nagdodroga umano ayon mismo sa kanyang ate. Palasyo, bumuelta. Ilang opisyal sa gabinete nag-resign matapos na madawit sa issue sa flood control project. Hit international medical drama na The Good Doctor i-remake na sa bansa. Inigo Pascual mangunguna sa serye. Hanep na twist sa isa nating fave snack, burgers, pero nasa bucket. Bakit naman hindi? Tikman natin yan sa On The Go. Para sa mas kumpletong Martes, maki-yes sa kantahang The Best. Kasama ang Ilonggo music artist na si Alec Calata. Jamming tayo mamaya live. Good morning mga kapatid! Narito na po mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Nagdodroga raw si Pangulong Bongbong Marcos, ayon mismo yan sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Sinabi yan ng senadora sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Pero hindi lang daw si PBBM ang gumagamit, kundi pati raw ang First Lady. Nasa Frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mabibigat ang mga binitawang salita ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Noon pa man, alam daw mismo ng senadora na nagdodroga umano ang kanyang nakababatang kapatid. Inakala niya raw na magbabago ang bisyong ito nang pakasalan noon ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Idinawit din ni Senador Amy ang pamangking si Ilocos Norte Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Ayon pa sa senadora, 3 taon na raw silang hindi nagkakausap na magkapatid. Giit ni Amy, lantaran na raw ang nangyayaring inuman at paggamit ng droga sa mismong Malacanang. Kaya't ang laki ng pinagbago ng Pangulo. Nang dumating ng 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito paggamit ng droga. Kinangkam na nila ang kabat ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito paggamit ng droga. Kinangkam na nila ang kabat ng bayan. Binanggit rin ni Amy na noong 2022 presidential elections ay hindi na raw sila nag-uusap. Sa katunayan daw, noon pa man ay nakaban na siya sa headquarters ng Marcos Camp. Sinabi noon ni VP Sara Duterte na si Senadora Amy mismo ang lumapit sa kanya para mabuo ang unit team. Naggamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manam. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Sa huli, may mensahe pa ang senadora sa kapatid. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, Ading
ko, magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Agad namang itinanggi ng palasyo ang akusasyon ni Senator Amy Marcos. Galawang desperado raw ito. Tanong pa ng palasyo, anong klaseng kapatid ang senadora para siraan ang pamilya ni Pangulong Marcos? Sa Frontline, ang balitang yan, si Maricel Halili. Ano ang dahilan si Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Sa YouTube page ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinanood niya ang mga banat ni Senador Amy Marcos sa INC rally laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isa-isahin natin kung gaano siya kadesperada. Batid ko na nagdadrag siya. Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Agad-agad ang buwelta ng palasyo sa akusasyon ni Senador Amy tungkol sa umano'y pagdodroga ni PBBM. This is definitely a desperate move. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. May 13, Pero hindi lang basta nagsalita si Castro, naglabag siya ng mga patunay na negative sa drug test si PBBM. Ipinakita niya ang mga news article noong 2021. Hindi pa president niyan si PBBM. Giit pa ni Castro, mismong eksperto mula sa St. Luke's Medical Center Global City ang nagkumpirmang negatibo ang resulta ng cocaine ng Pangulo. Matatandaang sa isang pagdinig ng Senado noong 2024, isang drug analyst ang nagpatunay sa resulta. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative? Yes. Negative? Yes po. Alright. Dagdag pa ni Jose Castro, matagal ng issue ang inuungkat ngayon ni Senador Amy. Ilang beses na rin daw siniraan ng Pangulo pero wala namang nangyari. Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. Bakit daw ba tila hinahadlangan ni Senator Amy ang investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng korupsyon? Hindi raw kaya dahil mga kaalyado niya ang nasasagasaan ng issue ng flood control? Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na si Senador Amy Marcos ay bahagi ng minority bloc ng Senado. Sa grupo ng minorya, 4 ang nakakaladkad ang pangalan sa korupsyon sa flood control projects. Sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Bongo at Chis Escudero. Sa huli, panawagan ng palasyo sa kapatid ng Pangulo. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dapat na raw magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa ilang realista. Si Vice President Sara Duterte raw ang gustong ipalit ng ilan sa kanila. Pero babala ng DILG, posibleng inciting to sedition yan, kaya iimbestigahan nila ang mga panawagan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Day 2 ng protesta ng United People's Initiative dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City.
Lumalakas ang panawagang BBM resign, mas umiinit din ang palitan ng salita sa pagitan ng mga pinuno ng gobyerno at mga kritiko. Ang DILG magkakasaraw ng investigasyon sa mga pahayag sa kilos protesta na sa tingin nila ay sedesyos o nang uudyok ng pag-aaklas gaya ng Marcos resign. That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. Binatikos yan ng dating singer at opisyal ng Partido Demokratikong Pilipino na si Jimmy Bondoc. Sinabi po nila na pag may sumigaw daw ng BBM resign, ay huhulihin daw for inciting to sedition. Ang daming sumisigaw ng Sara resign na. Nahuli ba yan ng inciting to sedition? Kaya nga naghahanap tayo ng patas na gobyerno. Hindi rin kumbinsido si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa banta ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Hindi naman abogado si John Vic, so he is free to share his legal interpretations, but I don't believe he has sufficient experience in the legislative branch. Giit naman ng palasyo, maituturing na iligal ang panawagang Marcos resign kung hinihikayat na nila ang mga militar at mga tao na sumali sa kanila. But at what point does it become illegal or seditious? Ayan, nagtatawag sila ng militar. Kung BBM resign, pwede pa eh. Pero yung militar, tapos nagpupulong-pulong sila. Sa kabila ng kritisismo, naniniwala si Rimulya na magiging mapayapa ang mga kilos protesta sa People Power Monument at Luneta. With the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not curtailing, it's dangerous to the state. Diba? Every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. Pero babala ng mga pulis. Bawal pa rin po yung mga seditious statements. Pero si Bondoc, hindi lang depensa ang bitbit. Meron din siyang suggestion. Subukan daw ang administrasyong Sara Duterte. That is the reason why there's a vice president. She is the spare tire pag nabutas to. So walang masama. At sa lahat po ng hindi nagtitiwala kay Sara, bakit hindi niyo subukan? Speaking of VP Sara, naglabas siya ng pahayag ukol sa mga isyu ng korupsyon at sa mga nangyayaring rally ngayon. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. We Filipinos deserve better. Hindi yan pinalampas ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. So sinabi po natin, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. So kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya patungkol sa mga korupsyon, sa ghost students, ghost food packs, na kinapalooban or kinasangkutan ng DBM, or rather DepEd, sa kanyang pamumuno, dapat manguna po siya sa kanyang pagpapaliwanag kung siya po ay naniniwala sa transparency and accountability. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ulat panahon muna tayo mga kapatid. Wala pang namomonitor na low pressure area o LPA na posibleng mabuo bilang bagyo hanggang sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at naapektuhan nito ang Southern Mindanao kaya asahan ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng rehiyon. Samantala, Northeast Monsoon naman ang nakakaapekto sa extreme Northern Luzon na magdadala ng malamig na simoy ng hangin at posibleng mahihinang pag-ulan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, easterlies ang umiiral. Ito po ang mga hanging nagmumula sa silangan papuntang kanluran na karaniwang nagdadala ng mainit at maalinsangan na panahon. Dahil po dito, inaasahan ang mainit na umaga at posibleng thunderstorms sa hapon o gabi. Sa amin pong pagbabalik, dating Budget Secretary Amina Pangandaman naniniwalang pinakamarangal na hakbang ang pagbibitiw niya sa pwesto. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nag-apply bilang state witness. At Ellen Adarna naglapag ng resibo sa umunoy pagtataksil ng asawang si Derek Ramsey.
Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! 6 this Tuesday morning. Nagbabalik po Good Morning Kapatid, maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Sa frontline sa umaga, nag-resign ang ilang matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos, kabilang po dyan sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Kusa silang nagbitiw alang-alang daw sa delikadesa matapos idawit sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted... Mismong sa Malacanang na nanggaling, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Matatandaan na noong Setyembre kinaladkad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang tanggapan ni Bersamin na nakatanggap daw ng kickback mula sa flood control project. Habang si Pangandaman naman, dinamay ni dating Congressman Zaldico sa ginawang insertion sa 2025 national budget. Nito lang weekend, mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na ayaw niyang bigyan ng saysay ang akusasyon ni Zaldico. Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Zaldico ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung anuman ang kanyang mga nasabi ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang mga magigiting nating mga secretaries na sila mismo ang voluntaryong mag-resign sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang malalimang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Papalit bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Tiwala raw ang Pangulo na kaya nitong gawin ang tungkulin ng tinatawag na Little President. Surprise, yeah, but work has to continue. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So taong maaari ka doon. Wala naman talaga Little President. You cannot do miracles. Ang papalit naman kay Recto sa Department of Finance, si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Habang ang uupo naman bilang OIC ng Budget Department ay si Budget Undersecretary Rolando Toledo. Actually, ninervyos ko yan. I was surprised actually. Nagulat ako. Nanginginig pa nga ako ngayon. Kinumpirma na rin ng palasyo ang pagbibitiw ni Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, na kamag-anak din ni E.S. Bersamin, at idinawit ni Zaldico sa usapin ng budget insertions. The Office of the President assures the public that all agencies will continue to operate without interruption and with the same commitment to effective governance and public service. Muli namang tiniyak ng palasyo na walang exempted sa investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tinuturing ni dating Budget Secretary Amina Pangandaman na pinakamarangal na hakbang ang pagbibitiw niya sa pwesto. Giit ni Pangandaman, nagtrabaho siya ng tapat sa loob ng higit 3 taon. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Marcos dahil sa tiwala na binigay niya para makapaglingkod sa bayan. Isa raw karangalan para kay Pangandaman ang maging nag-iisang Pinay na Muslim sa gabinete. Umaasa siyang magpapatuloy ang reforma sa bansa. Samantala, nag-apply bilang state witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kasunod po ng pagdawit niya sa mga dati at kasalukuyang senador na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, nagpadala ng sulat sa kanila si Bernardo kung saan nabanggit ang kanyang aplikasyon bilang state witness. Sa parehong sulat, nag-abiso rin daw ang dating USEC na hindi siya makakadalo sa pagdinig ng ICI na nakaschedule kahapon. Sa halip, nagsumite siya ng supplemental affidavit na binasa niya rin sa Senate Blue Ribbon Committee noong Biyernes.
Pangmalakasang cast ng Pinoy adaptation ng hit series na The Good Doctor. Mapapanood na po yan soon dito sa TV5. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. The Doctors are in. Sa Pilipinas naman, i-remake ang chart-topping series sa US, Korea, Taiwan at Thailand na The Good Doctor. At syempre, pasabog ang cast, gaya ng umuwi pa sa Pilipinas na si Inigo Pascual. It was actually my dad who told me that they were doing a remake of this. And I mean, who could say no to a project like this? Gaganap si Inigo bilang si Doc, isang young doctor na may savant syndrome na may natatanging galing at passion. Mas magiging Pinoy yung story. We're gonna add a lot of Filipino elements. Siyempre yung pagiging religious natin, you know, how will it play in medical world? Kumbaga, di ba meron tayong mga manghihilot. Back to his acting era naman after more than 20 years. Ang isa pang bida sa serye na si Dabarkads Ryan Agoncillo. Chika niya sa News 5, challenge ito para sa kanya na matatakotin sa dugo. Tinatanong namin si Direk, gaano ka-extreme ba yung mga kukunang eksena? So, ang pinagkasunduan namin ni Inigo, sabi ko, pare, we're gonna have to have a safe word or a safe action if we're about to faint. Just so magsaluhan tayo. 3 winks and you're about to faint, dude. Tampok din sa serye ang realidad ng health sector sa bansa na sana raw ay makatulong sa pagmulat ng bayan. We saw the Good Doctor, the US version, and also the Korean version, or even the Turkish version. Ang layo eh. I mean, there are aspects na hindi pareho. Ayan, for example, diba? Like what Gabby said na about the corruptions, and then at the same time, the problem of our healthcare systems, or ang haba ng pila sa ER. Yung sinasabi nila na you're one hospital or medical emergency away from poverty. Kasama rin dito sina Sura Mirez, Gabby Padilla, M-Quest artist Pearl Gonzalez, Jelly De Belen, James Blanco, Maylene Dizon, Dylan Minor, Tony Labrusca at marami pang iba. This December na ang start ng production na hatid ng M-Quest at Creation Studios. Abangan ang Pinoy adaptation ng The Good Doctor soon, dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Naglabas na nga po ng resibo si Ellen Adarna sa pagtataksil daw ng asawang si Derek Ramsey. Sa mensahe, nabanggit pa ng babae ang pangalan ni Ellen. Nasa Frontline na balitang yan si MJ Marfori. The IG world is screaming dahil sa sunod-sunod na stories na pinost ni Ellen Adarna tungkol sa pagiging unfaithful umano ng asawa niyang si Derek Ramsey. Triggered si Ellen after mag-post si Derek tungkol sa 6 stages of marriage. Sagot dyan ni Ellen, sympathy fishing daw ito. Pagkatapos, sunod-sunod na siyang nag-story ng ilang screenshots ng conversations umano ng isang babae na ang topic ay si Derek. Kinuwento ng isang babae ang umano'y pakikipag-chat at panay tawag sa kanya ng aktor. Sa isang bahagi ng exchange, nabanggit pa ng babae ang pangalan ni Ellen. Ayon kay Ellen, galing sa isa niyang insider ang mga ito. As much as I'd want to reveal who this girl is, I cannot. My lawyers advise me not to. I can get in trouble. Yeah, but to clarify, she is not an ex-girlfriend. She's, I think, a side chick. Based on Ellen's post, February 13, 2021 nangyari ang conversations. February 4, 2021 naman daw nang maging official sina Ellen at Derek. Sabi pa ni Ellen, marami pa siyang resibo na ilalabas. That was 9 days, 10 days into the relationship. Yes, we were not married that time yet, but if he was able to do that in our honeymoon stage, how much more? 3 months, 6 months, a year, God knows, right? As of this time, wala pang pahayag si Derek sa mga revelation ni Ellen. Ilang buwan nang laman ng balitang ang umano'y hiwalayan nila. Pero maliban sa palitan ng cryptic posts, wala pang confirmation or denial mula mismo sa mag-asawa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Tinapos na nga po kahapon ang dapat sana'y 3 araw na Peace and Unity protest ng Iglesia ni Cristo. Para alamin ang sitwasyon sa ilan sa mga dinaanan ng kilos protesta, ito ang latest mula kay Traffic Tito Mondi na nasa Recto Avenue na sa Maynila. Aga mo dyan, Tito Mondi, ha? Ano, back to normal na ba ang sitwasyon dyan? Eto na nga, Mami Chiki. Good morning sa'yo. Bilang maambon. Team Commute, kaway-kaway, sabay, rain. Ito na. Tabi tayo. Pakita natin. Eto na. Walang traffic dito. Maliwalas. Kasi nga, di ba, hanggang ngayon, dito kabaan ng Recto. Talagang nagpaulan tayo. Tabi tayo. Tignan mo mas yung ulan. Yung dito, sa kabaan ng Recto nga, may barkada pa rin. Makikita nyo dito sa may San Sebastian, nakaharang pa siya. Pero may mga kapatid tayo, ayan, mga pedestrian natin man, na pwedeng tumuloy sila. Pero yung mga motorista, bawal po sila. At kung mapapansin nyo, paulan tayo, sabi na kausap ko mga pulis, itong harang nila, dati 1 layer lang. Pero dahil sa nangyari noong September 21, ginawa nilang 4 layer. Tapos makita sa kabilang side, ay mga container na nakaharang. O, di ba? Yan, ganyan. At tapos may mga kapatid tayo naman, mga pulis na naka-ready rin. So makikita nyo, ayan, ang makakadalang dito bukod sa mga mga may motor, yung may bisikleta. At sabi nga nila, nung nakausap ko ding isang rider, ang pinaka-solusyon dito, lalo yung mga naka-close na Bustillos, Cambal Cruz, Picasal, JP Laurel at Ayala Bridge, ang pinaka-nagiging daanan nila, yung sa Nagtahan Bridge. Doon daw nagkukumpulan sila, lalo doon sa bandang Espanya. O, di ba? Umuulan na. Yan muna ating morning bay update, Mami Chiki. It's raining here. Back to studio. Pero maluwag. Yes, Tito Mondi. Alam mo naman, pagka umuulan, kailangan talaga yung ganyan masayahin para hindi mapansin. Go! Yes, go lang ng go! Maraming salamat sa iyo. Ingat ka dyan. At sa aming pong pagbabalik, mag-asawang nagkukunwaring nagbebenta ng ulam para magtulak ng droga, arestado. At sa larga, sasama natin si Laila sa kanyang pagharap ng Christmas OOTD sa largest kumayan dito sa Metro Manila. Sa On The Go, kaway-kaway sa mga burger lover. Tikman ang bite-sized goodness ng The Bite Bucket. Kaya wag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nahati ang humarurot na kotseng bumangga sa poste sa Taytay, Rizal. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Maluwag ang kalsada sa tapat ng isang cafe sa Taytay, Rizal pasado 2:00 ng madaling araw nitong linggo. Nang biglang humarurot ang isang puting kotse. Sumalpok ito sa gate at poste. Napatakbo naman para makaiwas ang ilang kalalakihan na palabas na sana ng cafe. Tila tumalon pa ang isa sa kanila para mabilis na makalayo. Sa lakas ng impact ng pagbangga, nahati sa dalawa ang sasakyan. Tumilapon din ang driver at humandusay sa kalsada. Maraming from Tikling, nag-overspeed po siya. Nung makarating po siya dito sa may malapit na po sa Kapalaran, dahil sa sobrang bilis niya po, nawalan po siya ng control doon sa sasakyan, tumama po siya doon sa metal fence. So nag-cause po ng damages, matinding damages doon sa sasakyan. Nawasak din ang gate ng establishmento. Ayon sa mga otoridad, hindi naman daw accident prone ng lugar. Lumalabas na nawalan talaga ng kontrol ng driver. Patuloy na inoobserbahan sa ospital ng driver at inaalam pa kung nakainom ba ito bago ang disgrasya. Nasa maayos ng kondisyon ang mga lalaking nagtamo ng sugat. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suy, News 5. Nagkukunwaring ulam pero droga pala ang binibenta ng mag-asawang drug suspect sa Dinalupihan, Bataan. Inaresto sa bypass operation sa parking lot ng isang kainan ang mag-asawa. Nakuha sa mga suspect ang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Todo tanggi naman sa paratang ang mag-asawa. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mga kapatid, ang tanong, ano ang pagkain ang wish ninyo na may mini version or bite size? Nako, ako siguro lahat ng bagay na matamis.
at masasarap. Kahit siguro, pwede rin pizza, tapos may mini bite size. Kakaiba ngayon ang pinuntahan ng ating kapatid na Eat Girl sa Caloocan dahil kilala ang kanilang kainan sa mini burgers. Mau, good morning kapatid! Mini ang burgers pero max ba sa sarap? Yes, Mama! Good morning! Nako, pag-usapang mini, sagot ko kayo. For this morning, eto na nga, nilalagay natin yung mini cheese dahil sa kanilang mini burger. Diba? Napaka-cute. Ang ganda nung idea kasi minsan nga ang burger, pag sobrang laki nakaka-overwhelm, pero ito kakaiba. Bite size. At ang cute nila, ayan na, nilagay na natin yung cheese. Ngayon, tatakpan natin para mas masarap yung pagtunaw or pag-melt ng cheese dun sa burger patty sa ating mga mini burgers. Okay, para pag-usapan po ang kanilang business, tawagin po natin si Miss Ann. Miss Ann, good morning! Good morning! Batiin natin mga kapatid. Good morning Ayan, mga kapatid. Ma'am, halika akit kayo dito para kita kayo. Okay, ma'am, nakakatuwa naman tong business nyo. Ano yung naging inspirasyon nyo para sa mini burgers? Nagsimula siya sa mga laruan ng mga anak ko. Nakikita ko sila, habang pinapanood ko sila, what if gawin natin tong negosyo? Oo. Dahil cute size, unique, tsaka naiiba. Oo, at to be fair, this is your first business. At ang nakakatuwa doon mga kapatid, first business niya, pero patok agad 1 month pa lang. Yes, pumatok 1 month pa to lang. kasi maraming vloggers na nagpunta, feature kayo. Ano yan, parang may isang nag-feature, tapos kumalat na sa vlogging community. Sino-sino lang mga nagpunta dito? Nagpunta dito sila Kalab, sila Chris Eman, sila Friends Vlog. Pero parang hindi ko na pinakausapan yung kusa lang nila. So pag ganun kasi, di ba usually nasarapan talaga sila kasi hindi nyo binayaran. Di ba hindi nyo naman kaibigan or pinakiusapan. So sabihin, patok talaga to mga kapatid. At itong area po nila residential, ano? Okay, ayan na. Nag-melt na siya. Okay, so ilalagay natin dito. Pakita ko lang sa inyo yung process ha. Ayan. Tama ba ginagawa ko, Miss Ann? Ayan na. Wait, gusto ko maglagay dito para mainit-init ang ating titikman. Okay, Miss Ann, paano po ba? Ganyan lang? Sige, dito kayo. Teamwork tayo. So, yung nakalagay dito sa ibabaw, parang mayo ba siya? Burger sauce. Burger sauce na sarili yung templa. O sige, okay na ako dito sa dalawa. Iwan na muna natin to. Okay, Miss Ann, let's go. Alam niyo naman mga kapatid, hindi kompleto ang ating on the go pag walang tikiman time. Kaya tara, Miss Ann, punta tayo sa upuan. Let's go, let's go. Okay, eto na, eto na. Excited na ako. Ating naman, charan! Marami pa yan. Akala nyo. Ito lang, ito talaga, ganyan talaga karami ang ating hinanda for today. At tuwagin din natin ang ating Tikim Squad! Let's go! Ayan, hi Tikim Squad! Hi guys! Anong name nila? Ako po si Kurt. Kurt and? Echo. Echo, okay, I love your names. Okay, nandito tayo ngayong umaga kasi titikman natin itong The Bite Bucket na mini burgers. Anong gusto nyo? Kasi, ma'am, may chicken version din kayo. Yes, may chicken din. So, may burger na patty, may chicken, how do you say it? Chicken burger. Chicken sandwich. Ayun, chicken sandwich. May cheese din yon. Yes, actually sa dressings, merong mga Ayun. ibang dressings. Ayan. May cheese dressing. Pakita natin, may cheese barbecue, dressing. and ranch. Barbecue. Ayan, buksan natin. Yung ranch, pakita natin, Miss Ann. Ayan, wow. Okay, mga sariling ano nyo rin ba to? Yes, Gawa? ito, homemade. Homemade ranch. Yes. Yung ranch mabenta yan, ha? Ito ang bestseller na. Pero feeling ko, pag chicken, gusto yon barbecue. Kasi di ba parang yung mga nuggets, ganon. Okay, ayan, ready na ako. Ready na ba kayo tumikim? Okay, let's go. Try na natin. Wait, pag-usapan lang natin yung presyo nito. Ma'am, yung ganito na 6 pieces, magkano? Ang 6 pieces natin is 135 lang. Okay, 135. Tapos meron ding 9 pieces. Jumbo. At that 195 and then 265 ang mega. 12 Okay, pieces. ito yon yung mega, yung ganito Yes, ito kalaki, ang mega. mga kapatid. Nakakatuwa kasi, di ba pwede yung pagsalusaluhan ng barkada, pamilya, magkakapatid, pwede. Okay, let's do it. Tikiman time, let's go. Cheers, guys. Cheers. Ito yung akin, yung niluto ko kanina. Fight! Cheers! Umusok pa yung akin. Cheers! Ang init! Gusto ko yan, di ba? Oh, ang sarap! Ang sarap ng patty nyo. Malasa siya. Tsaka ano siya, for me ha, hindi ko na siya kailangan lagyan ng sauce. Para sa akin. Pero, if you want that additional flavor, pwede kayong magsawsaw. Okay, magsasawsaw ako. Ito ba bestseller, ma'am? Pakagit tayo sa ranch.
Happy na ako sa cheese nito eh. So, dito naman ako sa ranch magsasawsaw. Parang ito kasi magandang pambalanse din eh. Ayan. Okay. Bite. Wow. Panalo to, umuusok pa talaga siya. Ang kadalasang customer nyo dito ay? Actually, marami na rin dumadayo dito bukod dito sa residential area. Pinupuntahan talaga kayo? Kung sakaling may gustong pumunta or hindi makapunta, gusto magpa-deliver, pwede? Yes, lalam mo. Okay, eto na. Kasabi ko ng ating team squad. Okay, start ako sa'yo, sir. 1 to 5 rating. 5 being the highest. Ano rating mo? Siyempre 5. 5! Masarap eh. Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Kasi yung natikman ko is yung chicken nuggets. So, kahit po mini siya, giant po yung taste niya. So, sobrang malasa yung pinaka-nuggets niya. Tama. Gets. Okay. Tapos yung dip mo is yung cheese, no? Yung cheese. Kasi okay. cheese lover ako. Ako rin. Okay. Thank you, sir. 5 stars kayo? 5 stars din. 5 stars. Okay. Ano yung tinikman mo? Yung nuggets din. Nuggets din? Yes. Okay. Sinosaw niyo sa cheese Cheese. dip. So parehas kayo ng gusto. Ano yung nagustuhan mo naman sa kanya? Yung nuggets kasi may pagka-juicy din. Yung buns na soft siya. Soft so niya. yung kombinasyon niya, flavorful talaga sa bunga. Tsaka alam niyo, nakakatuwa kasi hindi siya nakaka-overwhelm. Kasi ako, personally, kwento ko lang, pag ako kumakain ng burger, naumay ako agad. Kasi ang laki-laki niya, kasi ba minsan yung mga patty, ang kapal, yung hanggang hindi mo na siya makagat. Diba? Ito kasi parang it's so clean to eat, convenient, at ang daling kainan. Okay, Miss Anne, I'm sure excited na. Diba kapatid na ito kasi kakaiba itong inyong mini burgers. Kasi iba small lang, ito mini talaga bite size. Saan kayo mahanap at paano? Dito kami located sa Marcela Corner, Kapanalig, Barangay 28, Caloocan. Phone number? Ang phone number po namin, makakontakt nyo kami sa 0981-736-2018. And meron ba kayong mga social media Sa Facebook, Twitter, and TikTok, The Bite Bucket. The Bite Bucket. Okay. Delivery, paano po? Pwede ba silang magpabook, mag-deliver? Yes po. Mag-order po sila online and then ibubook po namin. Alright. Sige, perfect mga kapatid. Naku, ang sarap naman pala ng mini burger sa umaga. At saka ang sarap nito, sobrang lambot. Miss Anne, maraming salamat. Sige, Squad, maraming salamat. Hindi pa ako tapos kumain. Mama Tips, tatapusin ko muna to ha. Kakain ko muna kayo with their buckets of buckets dito sa The Bite Bucket, ang kanilang mga burgers. Maraming salamat. Guys, back to the studio, Mama Tips. Pinakamabilis sa pag-e-extra ni Maui dahil nga bilis sa... Gina, tingnan mo, oh, nakikain na. Tingnan mo tong kapatid ko na to. Maraming salamat, Maui, live from Bite Bucket. At para naman sa mura at dekalidad ng OOTD ngayong holiday season, sasamahan natin si Laila na mag-explore sa pinakamalaking ukayan dito sa Metro Manila. Aha, makapunta nga dyan, Laila. Ano bang pwedeng mabili dyan? Nakapamili ka na ba? Eto, nakahanap ka na ba sa laki dyan? Patingin nga. Yay! Mami Chiki! Good morning! Hindi naman laki na pitaka ko. Yes, kailangan mo magpunta rito. Dapat siguro ganito rin. Well, actually, itong malaking pitaka na to ay denim na bag. Ang cute to! Tingnan nyo, parang pitaka style siya. Oh, di ba? Actually, ang sabi nga nila, dito sa Fashion Depot, dito sa Cubao, marami ka talagang mahahanap sa presyong kayang-kaya ng pitaka mo. Malaki man or maliit. Pero, ayan, i-flex ko lang sa inyo, ha? Sabi nila maraming mga designer bags dito. Hindi pa ako nakakarating sa mga designer bags, pero alam nyo naman, ayan, o, tinan nyo, mga animals na mga bagelya, plus etong ang denim na malaking pitaka / bag na pwede pa siyang maging backpack. Ang cute, oh, hindi ba? Mamaya alamin natin ang presyo. Pero yun nga, alam nyo ba, itong Fashion Depot dito sa Cubao ay kinokonsidera bilang isa sa pinakamalaki na ukayan dito sa Metro Manila. Kasi tinan nyo naman ang lawak nito, oh. Hanggang dun pa yan sa dulo at
may second floor pa sila. Tapos ayan ang mga presyo nila. Etong ground floor, andito lahat ng mga new arrivals nila. Whereas, sa second floor, ando naman yung kanilang mga sale na mga items. So, iba't iba. Meron pang bata, meron pang babae, lalaki. At syempre, ayan yung kanilang mga Christmas editions. Kasi nga, ang dami nila mga sweaters, mga jackets. Kung naiisip ninyo na mag-a-abroad kayo, ayan ha, o kaya naman mag-Japan o kung ano man. Pero syempre, may pang summer collection din sila. So nakakatuwa lang talaga kasi hindi lang basta mga damit at mga accessories ang naandito. Meron pa silang mga toys, ayan o, para sa mga bagets. At syempre, ayan, mga sapatos na ang cute. Ito nga parang hindi pa gamit to. Gamit na ba to? Ang cute to! O, di ba parang slightly used? O, mga pre-loved yung mga items na naandito. Meron din silang mga appliances dito. Ayan, o, tingnan nyo. Come. Dali. Ayan, meron pa sila ang mga appliances. Pwede nyo ring karirin yan. Okay? So, alamin na nga natin kung magkano ba itong mga pinagkukuha ko at saka gaano ba kalaki etong Fashion Depot dito sa Cubao. Ipasok na natin siya. Si Ma'am Luella Lantaca, ang supervisor ng Fashion Depot. Good morning, Ma'am Luella. Good morning po. Ayan. O, kamusta naman? Ito ba, magkano ba yung mga bag mong ganito? Mura lang, ma'am. 280 lang, may discount. Oh, may discount pa. So, pwede tumawad? Pwede tumawad. Oh, bongga. Sige, eto mga to. Eto 99, ito 189. 99 pesos lang to. 99 pesos. Ito? Mura lang din. Magkano? 159. 159. Talagang may 9, ano? Oo. Pero pwede tumawad. Naman, pwede tawad. Walang Bukod sa problema. pwedeng tumawad dito sa Fashion Depot, sabi nyo ito considered as one of the biggest, no, na ukayan sa Metro Manila. Bakit po? Gaano po ba kalaki ito? 3,000 square meter per floor. Bale, 6,000 square meters, 3,000 up and down. So, bale, 6,000 combined. Yes. Okay. Magkano po ang pinakang mura ninyo na, sige, lakad po tayo. Magkano yung mga pinakang mura ninyong mga presyo pagdating sa mga damit? Sa sale po tayo. Oo. Meron po kaming 6 for 100 hanggang 10 for 100. Ha? Yes. 6 for 100? Yes, meron kami sa taas niyan. At saka, magkano? 10 for 100, pinaka. Wow, grabe. Wala naman ako masabi. Mukhang marami ako mabibili rito. Nakaka-lurky. Sa sale yun. Sa sale po Pero yun, pagdating sa new arrivals, katulad po dito sa ground floor, ayan, yung mga mauukay natin dito, mga magkano naman ang mga new arrivals? New arrival, ma'am. Ranging from? Yeah, 189, ma'am. Hanggang 689. Ayan. Pero jacket na po yun. Mga jackets branded na na po yan. yun. Mga sweatshirt tsaka winter jacket. Okay. Ma'am, Tito Alvin, para sa'yo, nahalukay ko. Ganda, di ba? Maganda, maraming okay. maganda. Ma'am, saan nila kayo mahahanap? Saan pwede kayo kontakin? Anong oras nagbubukas at anong oras nagsasara? Bukas po ang Fashion Depot ng 8 hanggang 10 ng gabi. Okay. Open po kami everyday, so wala po kaming close. Kaya anytime pwede pong daya. Weekdays, holiday, anytime po. Walang Open po kami. pahi-pahinga, basta hanggang 10 p.m. Open, oo. So pagkatapos ng trabaho, kumarir pa kayo dito sa Fashion Depot kapag wala anytime. kayong susuotin in the next few days. Gusto ko yung 10 for 100 mo, ha? Yun, Kakaririn natin yan kasi ang challenge nga ay magkano kaya or ilan kayang piraso ng mga damit ang mabibili ko sa halagang 500? Alam nyo, si tita minsan ganda lang ang meron kulang sa pera. So saan maabot ang 500 natin? Alamin natin yan mamaya, Mami Chiki. For the meantime, mag-uukay-ukay muna kami ni Ma'am Luella. Balik muna sa inyo sa studio. Pamain na to, ha? Pamain na. Malaking pitaka. Hindi ko alam kung maiinggit ako sa'yo o maaawa ako sa'yo dahil napakarami palang mabibili dyan. Ubus ang baon ni Laila today. Pero enjoy ka, Lai. Maraming salamat. Abangan po mamaya, lalaking PWD, patay ng mabundol ng bus habang tumatawid sa Ilocos Sur. Higit pisong taas presyo sa diesel at gasolina, epektibo na ngayong araw. Yan at iba pa ang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Pailon at DJ Chacha. At saludo na po, trending recipe but make it budget friendly. Yan po ang iluluto nating chili peanut noodles. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!
Samantala, posibleng maglabas ng warrants of arrest laban sa ilang dawit sa flood control scandal sa December 15. Sa panayan po sa podcast The Facts First ni Christian Esguerra, sinabi ng Ombudsman Boying Remulla na posibleng ipaaresto ang ilang dati at kasalukuyang mga senador. Kasama po dyan sina Senator Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Pati mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Nagbigay din ng babala si Ombudsman Remulla na wag nang magtago ang mga nabanggit na personalidad at ang iba pang mga sangkot. Mahigpit na raw silang binabantayan sa ngayon. Habang patuloy po ang pagtanggi ng sinasabing mga inaakusahan ng mga mambabata sa usapin po ng korupsyon sa flood control. Samantala pa rin po naman, nagbitiw po ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaang Marcos. Kabilang dyan sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Kusa silang nagbitiw alang-alang daw sa delikadesa matapos ng idawit sa flood control scandal. Matatandaan po noong Setyembre ay kiniladkad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang tanggapan ni Bersamin na umano'y nakatanggap din ng kickback mula sa flood control project. Habang si Pangandaman naman ay idinadamay ni dating Congressman Zaldico sa ginawang insertions sa 2025 national budget. Dahil nga po sa pag-aalis ni Bersamin, papalit bilang pong Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Siya ho naman ay papalitan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, na siyang tatayo po bilang Finance Secretary, habang ang uupo naman bilang OIC ng Budget Department ay si Budget Undersecretary Rolando Toledo. May balita din po na yung pamangkin ni Ginoong Bersamin na Adrian Bersamin ay kasama po sa mga nagbitiw sa puwesto. Nawasak po ng storm surge o daluyong na dala ng bagyong Uwan ng concrete road at seawall project ng DPWH. Diyan sa Santa Catalina, Negros Oriental. Gumuho ang bahagi ng National Highway sa sitio Nagbagang Barangay Poblasyon. Pinagbawalan munang dumaan ang mga malalaking sasakyan. Nadiskubring walang steel bar ang kalsada na maaari sanang magpatibay dito. Ayon po sa ilang residente, posibleng substandard ang pagkakagawa sa mga nasabing proyekto. Pinabulaan na naman yan ng DPWH at sinabing sumunod sa kanilang mga pamantayan sa proyekto. Samantala pa rin po patay ang 3 hinihinalang miyembro po ng New People's Army matapos po makaengkwentro ng militar sa Haro, Leyte. At ayon po sa 8th Infantry Division, pumunta sila ng Barangay Pange matapos nga po magsumbong ang ilang pong residente tungkol sa mga armadong kalalakihan na nangingikil daw sa lugar. Pero habang maparating pa lamang ang mga sundalo ay nagpaputok na kaagad ang mga rebelde. Wala po naman nasaktan sa panig ng militar. Samantala sa iba pang balita, sugatan ng isang driver matapos sumalpok ang isang kotse sa poste po dyan sa Taytay sa Rizal. Nasa pool sa CCTV ang aktual na pagbangga ng humaharurot na isang puting kotse sa poste sa tapat po ng isang cafe. Sa lakas ng impact ng pagbangga, nahati sa dalawa ang sasakyan. Tumilapon ang driver at humandusay sa kalsada. Patuloy pang inoobserbahan sa ospital ang driver. Inaalam din kung nakainom ba ang driver ng kotse bago ang disgrasya. Patay ang isang lalaki ho naman matapos pumasalpok ng bus sa Santiago sa Ilocos Sur. Nakuha na ba po ng dashcam ng mismong bus kung paano nabangga ang lalaki habang tumatawid. Dinala pa sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Napagalaman pong isang PWD ang biktima na bibili lamang sa tindahan. Nakipag-areglo ho naman ang kampo ng bus driver sa pamilya ng biktima. Bistado naman ang mag-asawang nagkukunwaring nagbebenta ng ulam para magtulak ng droga dyan po sa Dinalupihan sa Bataan. Arestado mga suspect sa buy-bust operation sa parking lot ng isang restaurant. Nakuha sa mga suspect ang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Todo tanggi sa paratang ang mag-asawa. Maharap po sila sa kaukulang reklamo. Habang napakaingay po ng mga bali-balita sa politika, ito nga po ang isang panibago pong dagok sa atin. Simula po ngayong araw may patong na naman na piso at 20 centimos per liter sa diesel at gasolina. Hindi naman daw gagalaw ang kerosene. Noong po nakaraang linggo, sinabi po ng DOE na tumaas ang pandaigdigan pong halaga ng krudo dahil nga sa panibagong oil sanctions ng US sa krudo ng Russia at sa inaasahan pong pagtatapos ng government shutdown sa Estados Unidos. Talaga naman! Muling tumaas ang halaga ng perang ipinadala sa Pilipinas sa mga Pinoy na nasa ibang bansa nitong Setyembre.
Sa datos po ng Bangko Sentral, lumagpas sa $3.12 billion ang halaga ng cash remittances. Mas mataas po yan kumpara sa $2.98 billion noong Agosto at $3 bilyong na naitala naman noong September 2024. Dahil dito, umakyat sa $26 billion ang halaga ng pumasok na remittances mula Enero hanggang Setyembre. Amerika pa rin ang pinakamalaking source ng remittances sa unang 9 na buwan ng taon. Samantala po naman sinabi po ni dating Finance Secretary at ngayon nga po Executive Secretary na si Ralph Recto na hindi daw po aabot sa 5% ang economic growth ng Pilipinas sa buong taon ng 2025. Sabi po ni Recto, tinatayang nasa 4.7 hanggang 4.8% lamang ang full year GDP growth. Malayo yan sa target ng pamahalaan na 5.5% at 6.5% kung hindi bibilangin ang 9.5% ng economic contraction noong pong pandemya. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng ating ekonomiya mula po noong 2011 nang ito'y maitala sa 3.9% para nga sa buong taon. Maalala pong biglang bumagal ang economic growth sa ikatlong quarter nang mahigpit po ang gobyerno sa infrastructure spending bunsod ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Samantala, itinanggi ng developer ng Monterrazas de Cebu o yung residential development sa Cebu na hango po sa Banawe Rice Terraces na kinalbo nila ang isang bahagi ng bundok para sa kanilang development. Maalalang nagbukas ng investigasyon ng DENR para silipin kung sumunod nga ba ang Monterrazas de Cebu sa environmental laws ng Pilipinas nang sisihin ng development para sa pagbaha ng Cebu noong Bagyong Tino. Sabi ng DENR, 11 puno na lamang ang natira sa 700 puno na nakatayo noong 2022. Sagot naman ng Mont Property Group. Premature pronouncements ang akusasyon ng DENR. Madali rin daw patunayan na hindi totoo mga sinabi ng DENR. Dagdag pa nila, nagsumiti sila ng environmental impact statement sa gobyerno kung saan idiniin nila na ang lugar na pinagtayuan ng Monterrazas de Cebu ay puro lamang damo, maliliit na halaman at hindi raw kaya ng lugar na sumuporta sa agricultural activity. Binawi po naman ng Securities and Exchange Commission ang accreditation ng appraiser na nagsabing nasa 1.34 trillion pesos ang bagong investment properties ng Villar Land. Sabi po ng SEC, hindi ratugma ang appraisal reports ng eValue Philippines sa International Valuation Standards. Ito raw po katumbas ng misrepresentation sa ilalim po ng Memorandum Circular ng SAC. Nagkakaroon ng misrepresentation kapag sinasabi ng report na ito'y sumusunod sa standards pero walang sapat na dokumentasyon na nagpapatunay dito. Sabi pa ng SEC, walang ibinibigay na dokumento ang eValue na maaari magsilbing basihan ng komputasyon kung saan lumabas na 1.34 trillion pesos ang halaga ng bagong investment ng naturang kumpanya sa kanilang mga properties. Tinatawan din po ng 1 milyong piso multa ang eValue ay yakang-yaka yung multang yan. Hindi po ba? Ang tanong dito, ano ngayon ang mangyayari sa kumpanya? Sinasabi na umano'y hindi totoo ang valuation kaya tumaas po ang value ng kanilang sinasabing mga ari-arian. Alas 6:53 po ang tamang oras ngayon. Samantala po naman sa mga balita sa ibayong dagat. Lumobo sa 266 ang patay simula nang maipatupad ang tigil putukan. Sa pagitan po yan ng Hamas at ng Israeli forces sa Gaza Strip. Ayon sa report, sa nakalipas sa 3 araw, aabot sa 17 mga labi ang na-recover mula sa mga gumuhong istruktura. 3 naitalang sugatan na patuloy po na nagpapagaling. Sumatotal, umabot sa mahigit 69,000 at 400 ang nasawi. Habat higit 170,000 sugatan simula nang pumutok ang gera sa Gaza noong taong 2023. At ngayon, sa ilang pangtampok na balita, hinikayat po naman ni US President Donald Trump ang mga kaalyado nito sa Kongreso na paboran ang paglalabas po ng mga dokumentong may kinalaman sa nasawing convicted sex offender na si Jeffrey Epstein. At ayon kay Trump, wala po naman daw itatago sa publiko. Nag-uugat po ang pahayag na yan matapos nga po ang naging komento ni House Speaker Mike Johnson na makakatulong ang paglalabas po ng dokumento ng Justice Department laban po sa aligasyong may kinalaman sa Pangulo. Kasunod yan ng akusasyon sa insidente po ng pang-aabuso at trafficking sa mga batang babae.
Samantala, ibinida ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang ilang submarine asset nito sa gitna ng military exercise. Sa video na inilabas ng NATO, kita ang pag-atake sa napalubog na frigate sa Andoy, Norway. Ayon sa post ng NATO Allied Joint Force Command Norfolk, pawang Aegir 25 ang ginamit na submarine. Una nang kinumpirma ng NATO Allied Joint Force Command na maraming vessels ang nakibahagi sa naturang military exercise. Samantala pa rin, naglunsad po naman ng protesta ang mga residente sa Bangladesh matapos pong sintensyahan ng parusang kamatayan ang napatalsik na si dating Prime Minister Sheikh Hasina matapos nga pong mapatunayang guilty sa kaso po ng crimes against humanity. Ito nga po ay nag-ugat bunsod ng hindi pagdalo ni Hasina sa ilang buwang paglilitis laban po sa kanyang kinakaharap na patong-patong na reklamo. Nakita po kasi ng Special Tribunal na responsable siya sa madugong pagpapatigil ng mga protesta na pinangunahan ng mga estudyante. Sa datos nga po ng United Nations, umabot po sa 1,400 na mga rallyista ang namatay matapos nga pong pagbabarilin ng mga otoridad. Pero tinawag po ng dating Prime Minister na bias at may bahid politika ang desisyon. Simula po nang mapatalsik si Hasina po ay nasa India na ito. Inaasahan pong ibabalik ng India ang dating Prime Minister sa pamamagitan po. Ito po ay umalis na ng India. At inaasahan pong ibabalik daw sa India ang dating punong ministro sa pamamagitan ng extradition. Sinadyang banggain ng mga kawatan gamit ang kanilang kotse sa storage facility ng Louis Vuitton sa Central Rome, dyan po sa Italia. Ayon sa report, aabot sa 3 nakamaskarang mga suspek ang nanloob sa naturang high-end brand company. Sa investigasyon ng otoridad, pasado 1:00 ng madaling araw, umatake ang mga magnanakaw. Patuloy pang inaalam ang halaga ng mga nasimot na mahaling o mamahaling gamit ng mga umataking kawatan. Ang tindi. Oo. Sino yun? Oo. Binangga na lang talaga. Dami nga daw nakawan dyan. Saan? Sa Italia, Hindi sa nga. Rome. Opo, sa Louis Vuitton. Oo, sa Louis Vuitton store. Okay. Marami mahilig dyan, ano, ha? Ano, Aaron, mahilig ka ba ng Louis Vuitton? Oo, mahilig ka ba? Hindi daw. Oo. Yung bang suot mo, di ba Louis Vuitton yan? Hindi to Louis Vuitton. Sa Pure Gold. Sa Pure Gold pinili. Ayan ang gusto ko sa'yo eh. Bakit? Kahit hindi Louis Vuitton yung suot ko, pinagkakamala mong Louis Vuitton. Mukha ba akong mamahalin, partner? Yan ang gusto ko sa'yo. You look so... Oo, I look like a nepo wife. You look so expensive. Oh, thank you so Basura. much. Maghunos dili ka. Baka mabigyan ka ng warrant of arrest. Oo. Ba't naman? Ikaw ang proponent ko eh. Aminin na niya. Ito na. Kung saan tayo napunta? 6:57 na po ang ating tamang oras ngayon. Naku, ito na partner. Sa Balitang Entertainment. Kaya pa? Ang showbiz news, kaya ni Nanay. Yung nangyayari sa bansa, Nay, kaya mo pa, Nay Christy? Nako, sermon! Ang inabot ni na Hector at Ponggay na karakter po ni na Aljura Brenica at Maris Racal sa episode ng Batang Quiapo kahapon. Nakabakbakan kasi ng mga pulis ang grupo ni na Tanggol habang nililipat ni Don Julio at Franco sa City Jail. Bigo si na Hector at Ponggay na mabaril o mahuli si Tanggol. Pagdating ng presinto, nagngit-ngit sa galit si Rigor. Nilaglag pa ni Hector si Ponggay dahil hindi raw nito binaril si Tanggol. Abangan ang iba pang may init na eksena sa Batang Quiapo tuwing 8:00 ng gabi on TV5. Ito na po, Nanay Christy. Naglabas po ng resibo. Ayan, Nako. si Ellen Adarna. Ayan na. Sa umano'y pagtataksil daw ng asawang si Derek. Sa kanyang mga IG stories na ipinost ni Ellen. Kaugnay po ng pambababae umano ni Derek. Triggered si Ellen matapos nga pong mag-post si Derek tungkol sa 6 stages ng marriage. Sagot dyan ni Ellen, kumukuha lang ng simpatya sa publiko si Derek. Derek, kamusta ka na? Derek, Sino Derek ba kinakamusta mo? Ramsey? Hindi, Si Derek Joey. Grace. Derek Grace. Toledo. Grace natin dito. Sige. Opo, kumukuha lang daw po ng simpatya. Pagkatapos nilabas po niya ang ilang screenshots ng pag-uusap umano sa chat ng isang babae na ang topic ay si Derek. Ikinikwento po ng isang babae ang umano'y pakikipag-chat at panay tawag sa kanya ng aktor. Nabanggit pa ho ng babae ang pangalan ni Ellen. At ayon po sa post niya, Pebrero 13 noong 2021 pa nangyari ang pag-uusap. Pebrero 4 ho naman 2021 nang maging
naging official na sina Ellen at Derek. Sabi pa ni Ellen, marami pa siya pong resibo na ilalabas. Sa ngayon po'y wala pang pahayag si Derek sa mga ibinunyag ni Ellen at hindi pa rin po nagsasalita ang mag-asawa sa estado ng kanilang relasyon. Naku, makikinig ako kay Nay Christy mamaya. Pero ako, sa akin, pas na ako dyan. ako din pas ako Kasi ang inaabangan ko yung pang-apat na video ni Zaldi. Marites Kaya pasumarize na lang kung ano nangyari. Busy pa kami dito kay Zaldi ko. Wait lang. Tapos si Manang Aimee, may pasabog pa kagabi. Wait lang. Binabati ko lang po si Inang Esther Perez at saka si Nana Ining Tolentino sa Hagonoy. Oo, baha pa rin siya hanggang ngayon. Yan pong patuloy po na nagdurusa po sa mataas na tubig. Yan po sa bayan ng Hagonoy. Ito. Maganda umaga po sa inyong lahat sa mga taga Bulacan. Gising na ba kayo? Ay, gising na. Ito. Umabot po ng 11 million views ang first scene ng Tambalang J First sa Season 2 ng Ang Mutya ng Section E. Sa pasilip po sa serye, kinorner sa pader ni Kiefer si JJ na para bang wala silang choice kundi maghalikan na lang. Partida na mga kapatid, patikim pa lang po yan. Pero grabe na ang kilig ng fans. Naka 11 million views agad yan in total sa lahat ng platforms sa social media sa loob lamang ng 24 hours. On December 4, mapapanood na po sa Viva 1 ang Season 2 ng Ang Mutya ng Section E, The Dark Side. Samantala po, good morning kay Ma'am Shena Olaso. Oy, Ma'am Shena, good morning. We miss you, Ma'am. Good morning, Ma'am See Shena. you next week, Ma'am. Ganon. Ay, talaga namang kinakabahan na ako. May song number ang partner ko Ano ba kakantahin mo? Anong kakantahin mo? Para kay Ma'am Shena? Ang kakantahin ko? Oo. Black Magic Woman. Yun, sabi ko na Black Magic Ipinakilala Woman po ang cast ng Pinoy adaptation ng hit serye na Good Doctor. Bibida po rito si Inigo Pascual na umuwi ng Pilipinas po para sa proyekto. Gagampanan niya ang role ni Dong, isang doktor na meron pong Savant Syndrome at meron pong natatanging galing at passion sa panggagamot. Nagbabalik po naman sa pag-arte si Dabar Cads Ryan Agoncillo matapos nga po ang 2 dekada. Challenge daw ang serye para sa kanya na matatakutin sa dugo. Tampok din po sa serye ang realidad ng health sector sa bansa na sanang araw po ay makakatulong sa pagmulat sa bayan. Kasama rin po sa cast na Sue Ramirez, Gabby Padilla, M-Quest artist Pearl Gonzalez, Jelly De Belen, James Blanco, Mylene Dizon, Tony Labrusca, Dimpy Fernandez, Erwin Ocaña, Seth Velasquez, Mitch Gonzalez. Hindi kasama mga yun ang mga po The Good Doctor sa TV5. Samantala, naging successful ang tulong mga kapatid Mind for a Cause live selling na ginanap po sa TV5 last week. Iba't ibang personal items sa mga celebrity athlete at journo ang napamine. Lahat po yan mapupunta sa Alagang Kapatid Foundation para po yan sa pagtulong sa mga nasalanta ng nagdaang bagyong Tino at ng Uwan. At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Naku, na-miss namin sila Manong Ted and DJ Chacha 2 days na pero kasi syempre we don't get in the way of the balita. Napakadaming balita. Opo, Mama. Pero good morning din sa lahat po ng mga nanonood para Good Morning Kapatid at bagong gising. Eto po, hindi lang tinapay perfect ang peanut butter, Mama. Pwede rin itong gawing flavor sa noodles. Magluluto po tayo ng chili peanut noodles. Chili? Chili daw? Okay. Buhay na naman ni Angela. Wala tayong may allergy dito, Mama, no? Kasi isa sa mga biggest allergens ang peanuts. Ang mga sangkap po natin, pasta na niluto na po natin. I think fettuccine. Ay, linguine. Ano ba to? Linguine. Meron tayong sesame seeds, meron tayong peanut butter, mayonnaise, chili oil, chili flakes, lahat ng chili. Onion leeks, green onions, crushed garlic, sugar, soy sauce. Ay! It's okay, Mama. Sugar. Soy sauce, soy sauce, at crushed peanuts. Okay. Okay lang yan, Mama. Pag mo na subukan pulutin yan. Oo. Mahanginin din yan, Mama. Patay ako kay Glenn. Okay, ang paraan ng pagluluto. Sa isang bowl, lagay mo actually lang wala lahat. na tayong alulutuin, Dre. Ang ginagawa lang natin dyan, yung pinapainit yung mantika. Okay. So, ito pong ating, anong kailangan natin? Spatula daw. Pero ako kasi... gusto mo yung wooden spoon? Or gusto mo ng spatula malaki? Mama, ito na lang pong fork. Kasi parang ma-whisk lang. Okay.
Sa isang bowl, paghahalu-haluin po natin ang ating sesame seeds. Yan. Tapos, ilalagay na natin itong iba pang to, Mama. So, this is our garlic. Daming garlic. Sarap. Opo. Tapos, ang ating pong chili. Latin ko ba, Mama? Ito. Ay, gagawin ito. Alam mo, lagyan ko na. Walang ano yan, hindi yan maanghang. Ito yung maanghang. Sige, mamaya natin lagay yan. Mamaya. Ito ay, ang dami pa. Gusto nyo pa, ha? Yung pinakamasaya sa cooking. Yung halo-halo lang part. Ihalo lang lahat ng sangkap. Tapos, lagay natin yung oil na mainit. Baliktad, ano? Hindi mo iniinit yung oil, tapos saka ihahalo sa mixture. Kailangan lang, basically, Mama, ang idea is to liquefy this. Ayun. Tatanong ko nga sa'yo, bakit nga ba mainit? Parang reverse, parang reverse gisa. Diba? Gisa in reverse. Opo. Yan. Tapos dahil mainit yung oil, Mama, yung flavors nitong mga pinaghalo-halo natin will be even more, parang amplified, ika nga. Okay. Yum. Tapos lagay natin ang ating asukal. Lagyan mo lang gel. Ngayon ko lang natutunan ito, ha, Mama Dims, na parang baliktad na paggigisa nga. Yes, Mama. Ilalagay mo yung mantika doon sa... doon sa ating mixture. Kesa yung isasalang mo sa... Tapos hindi natin niluto yung garlic nito, Mama. Basically, yung heat. Go lang, gel. Yung heat ng sige lang, gel. Okay. Ay, soy sauce. Opo, Mama. And then, we put in our peanut butter. Ito. Kailangan mo ng spoon? Mama, lating ko na po. Okay. Parang sa pag tinitignan mo yung sangkap, ano yung naiisip mong, paborito mong noodle sa restaurant na parang ganyan? Oo, yung Pad Thai. Oo, yung mga kang pao, mga ganun, di ba? Parang nasa Asian style. Sesame seeds. Nandiyan na yung sesame Yes, seeds. Diyan lagyan natin ng konti pang soy sauce. Kasi ang dami ng natin. Okay. Thank you. Nandiyan na yung sesame seeds. Nalagay na natin yung may lasa sesame din, seeds. hindi, oo. Kumakain. May lasa talaga yun, no? Nalagay na natin yan. Yan. Ay, sorry po. Ito, Tapos, lagyan natin ng ating mayonnaise. Mayonnaise, ang Konting asim. Thank you. Oh, here's your ma. Ayan. Your mayonnaise. Mayonnaise. Okay. Thank you. Sayang din kasi. Tapsin natin. Halo-halo lang pala talaga. Yes. Dali lang. Thank you, Mama. Thank you po. Okay. Yan. Galing. Madali lang pala yan eh. Naaamoy mo yung naamoy ko yung sesame. Lagay mo na yung Gel. Alin? Yung special ingredient. Angel special. Ito, yan na. Huli mong nilagay yan. Bahin-bahin. Sa ilong ko kasi nila. Parang wala. Whoop! Yan, meron. Magic powder. Yun, no? Sarap yan. Kaya sabi mo, ang pangalan nito, chili. Anong pangalan? Chili peanut noodles. Lagyan mo pa ng super chili. Super chili. Chili. Ready to na tayo yan, actually. Ready to plate na tayo. Yun! Ganun na. Kasi ito, pre-boiled na natin tong noodles natin. So Wala talagang yung sadya tongs mong natin, hindi mo talaga tinusta yung garlic, Mama Dim, sadya. Hindi po, Mama, Hindi na, kasi yun na mainit yun. naman po yung oil. Oo. So, ang maganda po dyan ay, kamo nababahin na naman Alam mo, ako, naisip- Angela. Hello? Sorry. Saan mo ba ipinatak yung sa ilong ko? Ganun siya katapang. Exciting. Oo. So, Lagay muna ilagay natin natin dyan, no, dito. sa pula. Naisip ko pagka gumagawa nga tayo ng nung hubad na lumpia, ako minsan yung garlic na, di ba? Yung garlic na nababahin ka eh. Tsaka yung bawang Tama na ka. fresh, yung hindi mo linuluto. Correct. Okay, Mama Dims. Ito na, Mama. Okay. Ayan, Ayun kunin yung natin tong. itong tongs natin. Gusto mo i-ano Tong, muna tong, natin tong. sa ibang plato para maganda dito. Gusto mo?
Pwede. Ito. Or Para hindi, mahalo actually, mo. pwede kong ihalo sa bowl. Pwede din. Idediretso mo na Sure. siya. Sa bowl, Mama. And then, we can just cover that with yan yung talak, Mama. Yan. Thank you, Mama. Tapos, very gently lang natin siya Ito-toss. Opo, i-toss lang natin siya. Ganyan lang siya. Yan. Yum. Super creamy, Mama. Galing. Lang. Dami ka mapapakain. Daga mo pa. Ito. Yung mga kapatid nating nakatutok ngayon na pinapanood, ang dali lang pala. Mamaya malalaman natin kung magkano ang ating budget. Dahil yan ang iniisip na, naku, mukhang masarap, mukhang social. Magkano kaya to? Sa gusto ng pasta, ito po, chili peanut noodles. Tama ka, Andrea. Yung lasang mahal, hindi naman, nakukuha lang yun sa tamang sangkap. Di ba? Tapos sa iba, pwede silang maglagay ng mga chicken breast strips. Ay, pwede. Diba? Para may nginunguya. Sorry na! Alam mo, parang ang sarap-sarap talaga ng chili na yan eh. Oo. Ito, dagdagan mo pa. Ito, ita-taste na natin. I-taste na natin. Ito, lagyan mo. Wow! Lalagyan natin. Galing. Lagyan natin ng konting green, tsaka ng konting... Here. Ayan na. Yes. Wow, Galing. so good. Galing ang bilis lang. Dati baliktad tayo, Andre, di ba? Kakain tayo. Tapos iisipin mo, ano kaya yung mga sangkap? Kasi alam mo na, natatikman ko yung mayonnaise, natitikman ko yung peanut butter. Peanut butter, chili powder. Teka, ito yung ating game na ba? Yes, Mama. Ay, patitikman na natin kay Andre. I got it. Sige po. Okay. Galing. Andre, ready ka na ba sa Ready maghanda ka po na tayo. ng panulak dyan, yung tubig? Kasi chili-chili to. Tulak sa'yo, Andre! Chili-chili to. Ay, I'm sorry. Natin, Okay, okay. teka. Ganda natin. Ayan. Ayan, ang expectation versus reality. Bakit may pork? Ba't pork chop? Hindi ba sa birthday ko yan? Birthday pa yan, Yung expectation versus reality, parang Mondi Lopez at Piolo Pascual. Ay, grabe. Let us eat the evidence. Ayun na. Ayan yung mga ganyan. Ayan. Intro lang yun. Okay. Kayo talaga. Masarap katambal ito ng pork chop. Kayo naman eh. Yun ang sinasabi nila. Naghanap tuloy ako ng pork chop. Okay, game. Okay na. Mama, tayo Ito pala talaga. Yung pala yun. Ang budget po natin Ito na, inaabangan. 200 pesos, 2 hanggang 3 na po. Yes. 200? 2 hanggang 3. Ang dami mo pang natirang di ba? Mama Dims, ang dami pang natirang Yes, sauce Mama, dyan. yung sauce, pwede pa po yan. Ano natin? Hindi maanghang. Hindi maanghang? Hindi. Talaga? Promise, hindi. Kasi sininghot na lahat, Dimpos yung Sa ilong ko kasi spray mo, natural. Oo. Sarap. Mama, kamusta? Okay, malalo. Hindi maanghang, ha? Hindi maanghang. Konti lang. Ito pa lang nangyayari pag pinaghalo ang peanut butter tsaka mayonnaise. That's very good. Matamis naman. May konting hanghang, pero kung ano lang yung... Tamang-tama yung ang Nangangan talaga siya. Sabi niya may konting hanghang. Oo, hanghang. Manghang. Manghang, ha? Manghang. The secret is out. Ganun lang Masarap, pala gumawa. Super sarap. Para siyang Sa mga kapatid po natin mahiling magluto dyan, gusto nyo i-flex ang inyong recipe, naku, pwede po dito. Pag-comment or private message nyo lamang po sa ating Good Morning Kapatid Facebook page para sa inyong special recipe at i-flex natin yan. Ibibida natin ang inyong recipe sa ating pong kusina. Para siyang kung pao noodle. Yeah. Sarap. Ulit po, 200 pesos lang, restaurant 2 grade. hanggang 3 katao na ang pwedeng kumain nito. Pwede nyo pong balikan sa ating YouTube video ang paraan na pagluluto ng ating chili peanut noodles. Galing mo talaga. Maraming salamat, Mama Ano yung Dim. powder ni Angela? Ito na, sige, habang gumagawa tayo ng second helping sa Larga, saan nga ba aabot? Ang 500 pesos ni Laila na lumarga sa isang ukay-ukay sa Cubao. Abangan natin yan.
Yan po, pag-good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang... Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Saan naabot ang 500 pesos ni Lala Laila? Nako, kasya kaya yan para sa isang complete na OOTD. Lala, kapatid, ipakita mo naman sa amin kung ano ang kayang mabili ng 500 pesos mo dyan sa isang ukay store sa Cubao. Ay, naku, Mama Dims! Eto na nga, di ba, bongga-bongga? Alam mo, kanina pa ako namimili dito sa rack nila ng 6 for 100. Naku, grabe, para mahihilo ko. Sa 6 for 100, ikaw ang susuko kasi ang dami nilang magagandang finds talaga dito. Tapos eto, talagang outfitan na. Imagine mo, 6 na piraso ng damit for 600 pesos. Tapos yung iba, branded pa. Nakakalor... Wow! Lakas baka Daniela Mondragon, no? Hindi ba? Pagkatapos sinamot to, Mami Dimps. Di ba, syempre, Pasko. O, di magpasabog ka. When to go to Baguio, suot mo tong fa-la-la-la-la-la-la-la mo na sweatshirt. So, eto, ilan lang sa aking mga napili sa ating ukay-ukay haul for today. Ayan, ha? Meron din naman sila ditong tag 50 pesos. Tapos, ayan, may mga bags. Sari-sari na siya actually. So, pwede kang mamili for... sa halagang 6 for 100 or 10 pieces for 100 pesos para sa mga bagets ninyo, para sa sarili mo, para sa asawa mo. Ang ganda rin ito, di ba? Simpleng-simple lang, pero beautiful talaga. So eto, nasa checkout counter na tayo. Bukod dito sa mga ipinakita ko sa inyo, yan, etong shoes ko. Oh, 100 pesos only. O, di ba ang ganda? Bagay na bagay dun sa ano ko, binili ko or bibilihin pa lang. Ito, ang ganda rin ng dress na to. Oh. Di ba? Ang taray ng pag-aura. Part to ng 6 for 100. Okay, teka lang. Tawagin na natin si Ma'am Luella. Tingnan ko nga kung magkano yung aking napamili kasi sobrang dami. Ako yung nagsawa. Sa kakapili, Ma'am Luella. Sige nga. Opo nga. Sige, Ma'am. At saka alam nyo, kailangan talaga paglaanan nyo pala ng mahabang oras kapag pumunta kayo dito sa Fashion Depot sa Cubao. Kasi ikaw talaga ang susuko. Dahil nga ang dami nilang magagandang damit. May tigna 99, may 50 off. Nandun tayo sa rack ng 6 for 100, may 10 for 100. Alam nyo sa mga kids, eto pa meron pa silang mga 4 for 100 pesos. Grabe naman talaga. Wala na akong masabi. Oh, ma'am, paki-compute na nga po. Kung carry ba? Yung bag ko, magkano? Itong bag ganda, mo. Itong bag po. Leather. Ngayon, vintage, branded. Magkano? 200 pesos na lang. 200 pesos only? 50% off. 50 off? Okay, sige. So, 200 na to. Yes. Ma'am, 500 lang ang budget ko. Kaya yan. Kaya talaga. Ito, 100 na. 100 na. So, 300 pesos na to. Nako, eto na ang problema natin. Eto mga bagets, saka ako na ito bibilihin. Pero yung mga pang OOTD ko, madam, kasi alam nyo, marami akong hosting sa Pasko. Dati, syempre, kailangan natin ng mga magagandang damit. Alam mo yan, Mama Dims, di ba? Tsaka marami tayong Christmas party nga attenda, no? Ayan. Ilang peraso ba itong napamili ko? Teka. 1, ko to. Ilan yan, madam? 8 ito. 8, 9, 10, 11, 12. So, 200 lang. 200 lang. Oh, well, actually, 12 siya. So, 6 for 100. 6 for 100. Oo nga, di 12. Wow, 200 diba? Pasok plus sa budget. 300 is 500 pesos. Ang dami ko na napamili. Super happy. Ang ganda rin kasi nito, tinan mo, pang Happy New Year na, pang Merry Christmas pa, di ba? 6 for 100 lang yan. Eto, gusto nyo summer-summer na mag-melon, di ba? Eto pa, ang cute nito. Happy Valentine's Day na to, di ba? Ang cute. All season sa talagang inukay ko dito. Pwede na to pang summer-summer, pang tita-tita, pang lounge-lounge sa bahay. At eto, syempre, parte pa rin ng pamasko. Di ba? Red-redan, pang station ID, charing. Ayan, di ba? Ang cute din. Very vintage, very 70s ang datingan para sa mga Christmas party. Ma'am, paano mga mode of payment? Cash only lang po. Hindi tayo nag-ano ng mga pay wallets. Pero ano na siya.
ginagawa ng paraan. Ayun. Malapit na. Okay, so hanggang 10 p.m. po kayo, magbabayad na ako. Ano ba itong mga tags na to, ma'am? May nakikita ko parang may mga... Yung iba parang may mga tags. Sa new arrival, color coding po, awat sa price. Para malaman, ma-determine nyo rin kung saan kinuhang rack. Ayun naman pala. So, bonggang-bongga lang talaga dito, ma'am. Babayaran na kita. Sige, go. Grabe, pinawis ko dito. Yung kilikili ko talaga. Sobrang dami ng mga anak. Ayun ako, sige, maraming salamat. Ma'am Luella, let's pay na. Okay, hindi ba? O, paano? Ayan muna ang latest dito sa ating Fashion Depot sa Cubao. Ay, nako! Di ba nila ako magpawisan? Marami naman akong damit sa halagang murang-mura lang, kaya gumora na kayo dito. Balik muna sa inyo sa studio. Baka may papabili kayo, message nyo lang ako, ha? Oo. Mamali ka na, dali. Yay! Magkano na yan? Gusto ko yung ganyan, Lai. Dami mong mabibili dyan. Good job sa budgeting at I'm sure magaganda at magagamit mo yan in the future. Maraming salamat, Laila, live from Quezon City. Sa Dear Dimples po, ang kwento ng isang PWD delivery rider na hindi sumusuko para sa pamilya. Kilalanin si Joseph mamaya. Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Ang buhay po ay parang biyahe. Minsan mabagal, minsan madulas, pero tuloy lang ang paglalakbay. At ngayong umaga nga po dito sa Dear Dimples, kikilalanin natin ang letter sender na isang PWD rider na patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya. Dear Dimples, ako po si Joseph David Daitol. 26 years old, isang food delivery rider at PWD mula sa West Rembo, Taguig City. Ang nagbibigay po sa akin ng lakas ng loob para patuloy na lumaban sa buhay ay ang asawa ko at anak. Nais ko pong patunayan sa lahat na kahit may kapansanan ako, patuloy akong nagsusumikap para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko sa marangal na paraan. Nagpapasalamat, Joseph. At ngayong umaga nga po, mga kapatid, napakaswerte natin. Makakasama natin si Kuya Joseph, isa pong PWD food delivery rider para ibahagi ang kanyang kwento ng tapang at determinasyon para sa kanyang pamilya. Welcome sa Good Morning, Kapatid, Kapatid Joseph! Hello po. Good morning po, kapatid. Oo, kapatid. Sino ang mga nanonood sa iyo ngayon? Iyong pamilya ba? Gising na ba sila? Opo, sinabihan ko na po sila. Panoorin po nila ako dito. Anong mga pangalan nila? Batiin natin. Hello po, mama, papa, mga kapatid ko po. Shoutout po sa asawa ko at saka sa anak ko po. Ay, cute naman. Ilang anak na ba ang meron ka? Isa lang po. Isa lang? Ilang taon na siya? 5 years old po. 5? Wow! Naku, yan ang pinakamasarap na panahon. Yan yung medyo nagsasali-salita na ng konti. No? Kaya Joseph, eto na, ilang taon ka ng delivery rider or food delivery rider at paano ka napasok sa ganung trabaho? Bali, magpo 4 years na po ako sa delivery rider. And sa pag nag-apply po ako sa GrabFood po, bali may nagsabi lang po sa akin na try ko po mag-food delivery kasi sabi po nila, subukan mo kung kaya mo naman. Eh, nagbabike naman po ako. Bali, sinubukan ko po siya and then na-approvean po ko and then doon po, nagsimula na po maging food delivery rider. Okay, ganito Kuya Joseph, para sa kaalaman ng ating mga kapatid, etong sa paa mo, no? Ito ba ay inborn? Ito ba ay na-aksidente ka? Ano bang nangyari? Inborn po. Inborn siya. So mula nung pagkabata mo hanggang pinanganak ka, talagang, kumbaga parang natutunan mo na kasi hindi ka nagsasaklay, Kuya. Opo. Bakit? Bali, sa pagsasaklay po kasi hindi ko po siya nasubukan and sa pag ganito po kasi, bali, mabilis po kong gumalaw. Kaya pag nagsaklay po kasi ako, hindi ko po Kailangan itatabi mo pa, kailangan ano mo pa. Madami pa pong kung ilalagisan ko po ilalagay. Tama, oo. So sa trabaho mo ngayon at sa iyong kondisyon, ano yung mga kumbaga, pagsubok, mga struggles, mga challenge na hinaharap mo sa araw-araw? Struggle po, pag sa vendor po, kapag malayo po yung pipikapin ko po, medyo struggle po yun. Tapos yung challenge po, kapag aakyat po ako sa mga hagdan, yun po, na-challenge po kasi
minsan po pinapakit po ng customer sa akin. Oo, yun lang ang mahirap. No? Kapag may hagdan kasi, kailangan pupunta ka. Minsan kasi, di ba, pag food delivery rider, akala nila parang lalabas lang yung vendor, tapos iaabot lang. Ito hindi, talagang pipick upin mo. Pupunta po talaga. Oo. Sa mga ganitong pagkakataon, sino yung mga naiisip mo palagi or ano yung mga nagiging motivasyon mo para wag sumuko sa buhay? Iniisip ko po yung anak ko po at saka yung asawa ko po. Ano mga pangalan nila? Angelic po at saka po David Lucas. Oh, okay. So, when you think about them, ano yung parang unang pumapasok sa isip mo na, hindi ako pwedeng sumuko, ganun ba? Apo, di po pwedeng sumuko kasi meron po akong binubuhay. Alam mo, tumatak sa akin yung sa sulat mo na ang sabi mo, yung kumikita ka ng marangal. No? Ito yung mga bagay na hindi nananakaw sa atin. Maaring mapagnakawan tayo ng ibang bagay, pero kapag ang iyong trabaho, you take pride and say, no, marangal ang aking ginagawa. Masarap sa pakiramdam, masarap matulog sa gabi, ano, kuya? Wala ka pong iniisip na... Oo, na tinatapakang tao. Ano yung pangarap mo para sa iyong pamilya? Kasi ngayon, syempre, 4 years ka na, di ba, na food delivery rider. Meron ka pa bang mga malalaking ibang pangarap pa para sa pamilya mo? Pangarap ko po talaga magkabahay po kami kasi mahirap po yung palipat-lipat lang po kami. Bali, kaya po ako nagpapursige dahil gusto ko pong matupad yung pangarap ko po na yun. Oo. At alam mo, ipagdadasal natin yan. Alam mo, naniniwala ako, Kuya Joseph, na talagang ang tao kapag nagpursige ka sa buhay, sige ka lang ng sige. Sa araw-araw, minsan ang hirap talagang tumayo no? Yung parang, isipin mo, parang wala namang nangyayari ata sa ginagawa ko. Pero ang Diyos kasi hindi natutulog, no? Kaya yung bahay na yun, ipagdadasal natin yan, ano, Kuya? Meron ka bang mensahe o panawagan sa ating gobyerno para sa mga tulad mong PWD? Ang mensahe ko lang po sa government, sana po, ano po nila yung PWD para po kahit papano matustusan po nila yung pangangailangan ng mga PWD. Di naman po kasi lahat ng PWD may kakayanang magtrabaho. Kaya po, yun po yung panawagan ko sa government po. Oo. Na sana mas palawigin pa yung kanilang mga proyekto. Ano? For PWD po. Oo, for PWD. Pero sa ngayon ba, kahit papano, ay may mga benepisyo ba for PWDs na nagagamit mo or na... PWD ID po. Pero yun pa lang? Apo, sa mga discount pa lang po. Kaya ipagdadasal natin na ating gobyerno nakikinig ngayon at makita nila ito. At kasi coming from you, no, na sa araw-araw may pinagdadaan ng ganun. Pero continuous sa lumalaban sa buhay, nakakabilib talaga, Kuya. Okay, Kuya Joseph, any social media accounts na pwede ka naming sundan? Dahil I'm sure marami sa mga kapatid natin ngayon ang talagang na-inspire sa iyong kwento. Kung gusto nyo po, sa Facebook ko po is Joseph David Daitol po. Yan po yung Facebook ko po. Kuya Joseph, maraming salamat sa pagpunta dito, sa iyong sulat, sa dala mong inspirasyon at motibasyon sa lahat ng mga kapatid nating nanonood ngayon. At isa kang halimbawa, no? At na ang ating mga kapatid na PWD ay maaaring makapagtrabaho kagaya ng marami sa atin, di ba? Kasi minsan pag inisip mo, baka kulang tayo ng mga proyektong ginagawa, pero ikaw ang halimbawa na pwedeng pumasok sa ganitong mga trabaho. Maraming salamat, Kuya Joseph. Nag-enjoy ka ba, Kuya Joseph? Sobra po. Ay, I'm so happy. Salamat sa pagising sa umaga. Saan ang tuloy mo niyan mamaya? Babiyahe na po. Babiyahe na. Agad-agad. Padayon, Kuya Joseph. At sa mga kapatid po natin, kung gusto nyong i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, pwede po yan, mga kapatid. Mag-private message lamang po sa aming Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. At mga dapat malaman bago mag-alaga ng Pomeranian, isa-isahin natin mamaya sa Hayop Ka! Huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nakita natin ngayong umaga ay ang Pomeranian na si Snow. Alam niyo po, ang Pomeranian madalas maingay, makulit,
pero pwede rin palang maging behave at talented. Kitang-kita nyo naman at natitrain din sa tricks. Ngayong umaga po sa Hayop Ka, makakakwentuhan natin ang owner na si Adele Laconsay, kasama po ang kanyang mama na si Jenny, at ang tatlo nilang cute na fur babies na sina Snow, Yumi, at Yuki. Good morning, Adele. Good morning, Mama Jenny. Good morning, mga kapatid. Welcome sa GMK. Hello. Bati ka muna. Good morning. Good morning po, fur mga parents natin dyan. kapatid, and sa mga fur parents Yan. dyan. Ito ka na, Adele. 24 po. Ikaw nag-train kay Snow and sa kanila? With the help of mom. Mama. Oo, with the fur lola. Okay. Isa-isahin natin yung nagpakita ng tricks ay si Snow. Snow po. Ilang taon na po si Snow? Snow is 3 years old po. 3 years old. At si Snow ay pure na Pomeranian. Yes, Tapos, pure. bukod kay Snow, sino pang mga kasama natin? Si Yumi, ito, naka-pink. And si Yuki na purple. Magkapatid? Hindi. Magkapatid sila. Mama nila si Snow, hindi naman. Yes, mommy nila si Snow. Snow, come here. Okay. At doon po sa mga nagtataka saan ba nanggaling ang Pomeranian, sa ano po yan, Spitz type po siya na dog breed. Pinangalan po mula sa Pomerania region ng Northwest Poland at Northeast Germany. Actually, descended sila sa larger Spitz type na German Spitz. Kaya maliit sila. Sila po ay considered na toy dogs. Pero alam mo, Adele, pag sinabing Pomeranian kasi masungit, maingay, matapang. Sa iyong experience, totoo ba yun? Yes, totoo. Lalo na pag nakikita nila yung mga dogs na iba. Pero mabait naman sila sa mga tao. Tingnan mo. Ito si Yumi. Yes. Okay, si Yumi. Etong teacup bear type sila, di ba tawag? Yes, they're teacup bear type Pomeranians. Okay. Yung teacup kasi maliit sila. Mas malaki pa niya. Yes, yung standard pom. And then bear type, kasi mas maiksi yung uso nila. Kung pa makikita natin. Baby, sarap tayo dito. Pakita natin, tingnan mo. Ito si Yuki, no? Si Yes. Yuki. Yumi, si Yumi. Yumi, Parang manager lang dito, paikot-ikot supervisor eh. Oo. Pwede silang ang nakikita ko, si Yumi, walang leash. Yes. So paano mo na-train yun na walang leash? Kasi mahirap yun, ha? Nagulat kami kasi first time namin mag-mall sa Cavite, sa Vermosa. And then, first gala nila. Tapos, tinry namin na walang leash. Ayun, nagulat na kami. Sumunod siya sa akin. Sa akin lang. Sa'yo lang? Oo, hindi siya So pag sa akin, pag may rin makita, so si Yumi to, no? Yumi, tingnan nga natin. Yumi, come here, sunod ka nga sa akin. Yumi, come here. Halika, come here. Ayaw niya talaga. Loyal kay mama. Yumi, may food ako. Kanyari, pakita natin kung may treats po, ha. Yumi, ito Yumi, oh. Come here, oh. Yumi, come here, oh. Nasunod na. Wala na kami. Yumi, come here. Ayaw niya. Ang galing, no? Gano'ng kahirap sila i-train at yung loyalty, grabe, talaga nakatingin sa'yo, no? Kahit may hawak na akong, treats. Pero kakainin nila. Oo. Gano'ng kahirap sila, kumbaga yung challenges sa pinagdaanan mo na mag-train ng ganitong mga Pomeranian? Kasi may golden retriever kami sa bahay. And nung time na yon, si Snow pa lang. Tapos, habang nagtitricks yung golden retriever namin, nagulat ako, sumusunod siya. Hindi ko siya tinuruan masyado. So, ayun. Doon lang nag-process. Yes. Oo, galing. Try natin ulit. Yumi, sinong sasama sa akin? Bibigyan si Snow. Snow, come here. Snow, come here. Dumidila. Snow! Okay. Good job, Snow. Nagalit si Booker. Nainggit na si Yuki, pati si Yumi. Okay, anong maipapayo mo sa mga nanonood ngayong umaga sa atin sa Good Morning Kapatid? Mga nanay, mga tatay, na cute. Pwede kasi sa mga bata, di ba? Pampamilya, family dog. Dahil maliit lang sila, di ba? They are teacup dogs, small dogs. Anong pwede mong ipayo? So, as much as possible, so pwede nyo kaming i-follow sa Instagram at Snow the Furball. At Snow the Furball sa Instagram. Si Snow lang yon or kasama si Yumi? Lahat sila. Lahat sila. Oo, yung mama pati yung dalawang Pero mabilisan na anong gusto mong sabihin doon sa mga balak mag-alaga ng Pomeranian? Ayun, so as much as possible, igala natin sila. And thank you so much for this one. So, ayun po. Kasama ko po sina Snow, Yumi, and Yuki. Okay. Isang mabilisan ulit. Pakita natin ulit yung tricks ni Snow bago tayo magpaalam. Maraming
course, Adele, Mami Jenny, thank you po. At sa napaka-cute na Pomeranians na nakita natin ngayong umaga, si Snow, si Yumi, si Yuki. Sa aming pagbabalik, mga kapatid, spotlight on po tayo sa singer-songwriter na si Alec Calata. Huwag po kayong aalis dahil tuloy-tuloy lang napakasayang umaga sa pagbabalik na Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid at sa ating pong kapapasok na balita, hindi ito ang asal ng tunay na kapatid. Yan ang buwelta ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos laban kay Senator Amy Marcos. Walang katotohanan at irresponsable raw ang pag-akusa ng tiyahin niyang senadora na ang mga magulang niyang sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, pati ang kongresista ay gumagamit ng iligal na droga. Sa lahat daw ng sinabi ni Senator Amy, wala raw itong basehan, walang katotohanan at wala raw itong magandang idudulot sa bayan. Masakit daw para sa kanilang pamilya ang pagtataksil ni Senator Amy. Lalo na raw para kay Sandro dahil mataas daw ang tingin niya sa kanyang tiyahin. Nasa Good Morning Kapatid ang Right Love. Good morning po. Sarap naman! Maayong aga. Paano nga ba ang batian sa Iloilo? Ayun. Maayong aga sa mga kapatid natin sa Iloilo. Pasig City. Gusto ko yung ginaganyan ka ni Ann. Ganon. Alex, sobrang ganda ng sound kami ni Mama. Talagang nakikidrive kami kanina. Thank you po. Bakit sa palagay mo, there has to be a representation of the Ilonggo artists, lalong-lalo na sa ating local music scene? Yes, kasi kami mga Ilonggo po, marami po kong ambag sa Pilipinas, historically and economically and even sa arts. At saka, importante din na ma-share namin yung aming culture, yung language, and also yung
good values ng mga Ilonggo na I'm proud of. Kasi, Nakakatulong ba that Iloilo? Di ba City of Love yan? Yes po. Opo. Kaya ganun, feel na feel mo yung love. The right place at the Yes, right kasi malambing po mga Ilonggo. Oo, kahit galit na yan. Parang nilalapit. Oo, pahin kita. Di ba Yes, ganon? opo. Kahit galit ka na, malambing pa rin. Suntukin kita mamaya. Alam mo, may dinate ka ba na Ilonggo? Wala. May mga friends lang ako mga Ilonggo. Tsaka galing ako dun last year, di ba? Negros. Okay, go ahead. Yes. Ano yung mga dapat abangan pa sa'yo, Alec? Pati yung mga social media accounts mo, upcoming shows and singles. Go ahead, Alec. Yes, supportahan niyo po ang aking single, Right Love, featuring Blanca, produced by Mark Arganda, and also with the help of Sir Sam Salvans, Luther John Lim, and also Ganito Ba Dapat, produced by Miss Lisa and arranged by Sir Kokoy Del Valle. So, and also kami po ay nasa P-Pop Caravan sa November 26 and 27 po. Sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at sa Philippine Women University at One Gaia Stage Quest Grand Final sa Music Museum. And sa December 3 nasa dito Intramuros kami for book launching. Opo, maraming ganap this December. Yes. Grateful po ako. Ito talaga yung kalmado lang. Actually, kasi batang-bata pa lang ako sa music age. Nung younger ako, hindi ko siya na-pursue. So, ngayon ko palang hinahanap yung music na para sa akin, yung genre na para sa akin. Very perfect to. Wow, thank you po, Miss We love Dimple. it, Alec. We cannot wait to hear more. Alec Calata. Thank you, Alec. And that is it para sa ating Kapit na Kapit Tuesday morning. 37 days ng Pasko na. Alright, tuloy-tuloy lamang po sa pag-spread ang good vibes, kapatid. Para sa kids, more fun po tayo dahil sunod na ang Little Princess Sarah at Love of Splendor. Kita-kits tayo bukas. Mag-ingat po lagi. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning, Kapatid!